Tatlo ay atlas, Nibiru data mula sa rover Perseverance public data image na inilabas ay nagpapakita ng isang pinahabang illumination crossing Mars. Ang isa pang larawan mula sa larawan ng Europe's Mars orbiter ng tatlo, atlas, Nibiru ay kumukuha ng ulap na bumabalot sa tatlo, atlas, Nibiru, at ang larawan ay maihahambing sa isang pinahusay na larawan sa orihinal. Ang pagsusuri ng gas ay nakakita ng hydrogen cyanide at inuri bilang isang sistematikong lason, habang ang mga pintura ng nakaraan ay naglalarawan sa mga namatay mula sa mga singaw na bumaba sa Earth mula sa dumaan na kometa. Tatlo, atlas na daanan mula sa likod ng araw 1.8G mula sa Earth, ay magreresulta sa pinalaki na sobre ng cyanide gas diamagnetic poison, ay maglalakbay sa Earth mula sa magnetic influence nito kapag pumasa ito sa parehong posisyon. Ang Earth ay tumatanggap ng enerhiya, liwanag at mga elemento mula sa araw na 1G, 73 milyong milya ang layo, at ang mga naunang epekto mula sa mga labi ng comet, gas at alikabok ay malinaw na nagpapahiwatig ng magnetic field ng Earth, umaakit sa materyal na ito bilang pinakamalaking katawan sa panloob na solar system. Nangyari ito ng maraming beses sa nakaraan bilang isang halimbawa ng pag-ulan ng meteorite sa Earth. Noong 1470, Kinyan China, matapos ang pagdaan ng isang kometa si 1471, pumatay sa 10,000 na naapektuhan ng mga bato. Ang Comet Swan, 2 ay dumaan sa orbit ng Earth pagkatapos na lumipas ang Earth, at maaaring asahan na Oktubre 2026, maaari tayong makaranas ng mga debris na pumapasok sa atmosfera na may ilang nakaligtas at nakakaapekto sa Earth. Ang 7 kometa sa solar system ay magdaragdag sa alikabok na natatanggap ng Earth, at makikita ng sinuman ang mga epekto ng alikabok ng kometa sa pamamagitan ng pagtingin sa paglubog ng araw upang makita kung lumilitaw ang pulang alikabok at naglalabas ng pulang paglubog ng araw. Ang parehong naaangkop sa isang paulit-ulit na pulang pagsikat ng araw na magpapatunay na ang pagsisimula ng pagbaha ng atmosfera ay nagsimula na. Ikinararanggal namin na napakaraming manonood mula sa Japan, China, Korea, Philippines, Spain, Portugal, Italy, Germany, Poland, Russia, at marami pa. Natagpuan ang aming channel kung saan ipinakita namin ang tunay na pagkakakilanlan ng Kometa 3, atlas bilang Nibiru, Iri Crossing. Kung gusto mong suportahan ang paglalakbay kasama ang aming mga mag-aaral, kawani, at mga voluntaryo, na mayroong Indiegogo campaign para sa mga contributor upang tulungan ang kanilang mga pagsisikap sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng impormasyon sa pagbabalik ng Nibiru at ang destroyer sa 16 na nawika.